Quezon City Memorial Circle, isang 36 na ektaryang pambansang parke na itinayo noong taong 1978. Sa loob nito, napakapamilyar na sa lahat ng mga taong naglilibang. Mga taong narito upang mag-ehersisyo at magpalakas, narito upang maglaro, narito upang magtipon-tipon, magbonding, makasama at makilala ng lubusan ng isa't isa. Kaibigan man, kapamilya, kasintahan o kaklase sa paaralan. Halos lahat ng naririto ay pumupunta at umuuwing sobrang masasaya. Ngunit sa kabila ng popularidad nito tungkol sa mga taong nagsasaya sa loob, hindi rin lingid sa ating kaalaman ng mga taong nagpupunta naman dito upang manghingi ng tulong. Mga taong malungkot at gutom, ang iba sa kanila ay nag-iisa dahil nawalan o napag-iwanan ng mahal sa buhay. Mga taong walang sariling bahay at kakayanang matugunan ng sariling pangangailangan upang makaraos at mabuhay. May mga matatayog na pangarap ngunit dahil sa kahirapan ay tila nawawalan na lamang ng pag-asa. Saan ang mga magulang mo? Bahay po. Ang trabaho nila? Hindi ka na nag-aaral? Pero gusto mo? Opo. Gusto mong mag-aaral, kaya lang. Laki ang Panginoon. Ano pong pangalan niyo? Ako, Agnes. Agnes po. Kayo po kuya. Ano po? Saan po kayo kumukuha ng panganap buhay? Oo, nangingi lang kami sa mga Tao. tao. Halimbawa, minsan kung may peso kami sa overpass, mga overpass. Tapos, pag kumita lang kami 100, o kaya 120, binibili namin pagkain. Pag kami nagbigay ng mga ganito, yan, mga ulam, bigas na lang bibili Ang trabaho namin. niyo? Oo, kahit ano, pinapasukan ko, kahit boy sa palengke, hindi ka nagtitinda ng baseball. Tapos boy sa gawaan, boy sa Saan po kayo pansitan. nakatira? Nagamarikina ako eh. May nahanap na kami, anak nitong babae. Hinahanap niyo lang po. Pero lagi na po kayo dito sa circle? Bakit niyo po hinahanap? Kaya may nawawala kasama yung tatlong gabi Nawawala niya. yung ate nito, ganitong kalaki. 5 taon siya. May kasama siyang lalaki na magtatay. Tapos, Kakilala niyo rin po? oo. Kaso po, kasi hindi po. po namin, hindi pinaalam sa amin kung isasama po yung bata. Tapos Tapos, na nga yung pera namin, pamasahe, babalik pa ulit kami sa Marikina. Sa Marikina po talaga kayo nakatira? Babalik pa kami Marikina, kami manghingi pa ako rito. tiga-kogyo kami. Magkano-ano po kayo? Magkakilala lang sa overpass. Kasi namamalimos din yan, Tinulungan niyo lang. Tinulungan ko lang Ito po, anak ko po siya. Oo. Ilang taon na po? 2 taon po yung Lilian, 2 taon yung nawawala, 5. Nagsagawa kami ng maikling interview sa mga naroon sa circle at halos lahat sa kanila ay tutol sa mga pagalagalang mga pulubi roon. Wala, naglilibang lang na yung pag nabuboring kami. Oo, siyempre, masaya naman dito eh. Parang nakakaawa naman. Kaya kung once maghingi man sila kung mayroon tayo, hindi masama magbigay. Naawa ako sa mga ganon kasi siyempre mahirap din lang ako. Naawa din ako sa ganon, nakakita ko mga madudungis, mga madungis ang damit, madungis ang sarili nila. Naawa ako sa kanila. Ang pagka ko dyan, binibigyan din sila ng para matuto din sila sa tama. Sa tingin ko, siyempre may naman tayo. Siyempre may batas naman tayo. Sila nakakaalam nyo kung anong dapat sa kanila. Ibigay na disiplina. Masaya dito ma'am. Kasi parks po ito, maraming nakikita mga. Hindi naman po natin maiwasan yan dito ma'am kasi open po tayo.
Opo ma'am, marami po kasi dito yung iba sa lisi. Sa lisi na pag tapos may po silang manghingi ng mga pagkain. Kahit mga kumakain, bibigla lang silang susulpot. Hingi ng pagkain o kaya abutin. Kung po pwede sana na palisin, maganda sana yun kasi hindi natin maiwasan yun. Wala, hindi kasi natin maiwasan na hindi sila manghingi kasi gusto lang din kumain. Nagugutom din yung mga yan. Siguro yung ano na, DSWD. Pag kinukuha kasi minsan may nag-iikot dito. Kinukuha nila yung mga bata. Yun ang hindi natin alam kasi hindi tayo nakasend. Hindi, depende. Depende sa kung yung matanda talaga na ano, di ba? Depende naman yun sa yung makikita mo talaga na dapat mabigyan. Dapat siguro, kasi di ba hindi naman maganda na pag may kumakain kasi may mga nagmamalimos, may ano, parang hindi maganda. Dapat ano, hindi talaga, kasi kumbaga parang hindi naman tama. Kumbaga di dapat sila Kasi kung nandyan na yung problema sa lipunan, sila na yung nakakonsider natin na isa doon. Dapat. Kasi ito dinevelop na nila para na magiging accessible na at saka ano sa mga middle class na kung may kaya ka, pwede ka mamasal dito na hindi ka na ilang. Ikaw, ni minsan hindi ba pumasok sa isip mo kung ano talaga ang tunay na kwento ng buhay nila? Kung ano ang mga mabibigat na pinagdadaanan nila? Kung anong dahilan kung bakit nasa lansangan sila? Kung bakit sila namamalimos? Kung bakit nag-iisa? Kung bakit madungis at natutulog na lamang sa kung saan-saan? Hindi, di ba? Kasi wala tayong panahon para sa kanila. Masyado kasi tayong busy sa paglalaro ng Clash of Clans habang nakahiga sa malambot na sofa at kumakain ng chichirya sa loob ng sarili nating bahay na may wifi connection pa. Dinadaan-daanan lang din natin sila sa kalsada at binabaliwala kahit sobrang gutom na sila. Bakit? Kasi masyado tayong nagmamadali para hindi mahuli sa flight papuntang Hong Kong para magliwaliw at magwaldas ng sandamakmak na pera para kay Mickey Mouse sa Disneyland. O di kaya naman ay masyado tayo nagmamadali dahil kating-kati na tayo mamili ng sapatos, bag at bagong pantalon tuwing may pera tayo. Sarap buhay, sabi nga ng ilan. Sarap nga naman talaga kung ikukumpara sa iba na kailangan pang mamalimos makatikim lang ng plain lugaw. Pero itong mga biyayang meron tayo, naipagpasalamat na ba natin ito sa Panginoon? Nakapaglingkod ka na ba sa Kanya? Hindi ba sumagi sa isip mo na kaya tayo may sobrang biyaya ay dahil gusto ng Panginoon na tayo ang maging daan upang makaraos o makakain man lang ang mga namamalimos? Na yung sobrang meron tayo ay para sa iba? Para sa mga nangangailangan? Madalas tayong magreklamo kung bakit napakaraming namamalimos sa lansangan. Nagawa mo namang tumulong para kahit papano ay mabawasan sila? May mga iba't ibang programa ang gobyerno upang tulungan ang mga mahihirap. Pero sa tingin mo, kaya ba nila nang sila lang? Tutunga-tungangan na lang ba tayo kahit may mga maitutulong tayo? Paano ulad ang ating bansa kung asa na lang tayo sa isa't isa? Samantalang pwede naman kung lahat ay kikilos at tutulong kahit pa unti-unti. Ng bagong pag-asa, tibok ng puso, bawat hina. Islap ng bituin, lamig ng hangin. Sagot sa panalangin, diwan natin hiling. Ang Pasko'y paalala, bawat isa'y pagpapala. Mula sa Kanya na unang biyaya, kaya ngayong Pasko, ang blessed Pasko'y kayo. Thank you, ang babait ninyo. Thank you, ang babait ninyo. I'm not surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I
I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. And I know someday that it'll all turn out. You'll make me work so we can work it out. And I promise you, kid, that I'll give so much more than I get. I just haven't met you yet.